Ako, it's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si... Ulit. Presidente sa Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, Magmumura. Alam niyo, pag ginawa niyo yan, ang ine-explain dito ni PRRD, pag tinanggal niyo si Sara, para tuloy naisip ko ba, may mga bagay talaga nagiging blessing in disguise. Bagamat ayaw nating matanggal si Sara, pero pag natanggal pala si Sara, ganitong gagawin ni PRRD. Ba? Blessing in disguise din yan. Sipin mo, Duterte sa 2028. Anong gagawin ni PRRD? babalik ako sa politika. Pilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin... Tingnan muna natin, ha. It's either I run for... Kung tinanggal daw si Sara, it's either I run for senator, pero kung ako, tinanggal nila si Sara, takbo ka ng senador. Kasi 2028 pa yun, malayo pa. Pagdating ng 2028, tandem kayo. Duterte. Si Sara, kasi hindi na pwedeng tumakbo si PRRD. Si Sara, president. Si PRRD, vice president. Solid. Ito lang ang sa akin. Masasabi ko ang take ko dyan. Huwag niyo tanggalin si Sara. Good luck sa inyo. The fact na sinabi ko sa inyo dati yan na it's a political suicide na kalabitin ng Duterte. Huwag niyong pitikin ng Duterte kasi ang lakas talaga nila. Dapat yung nag-a-advise sa inyong mga political advisor ninyo, huwag niyong daanin sa emosyon. Politika po yan eh. Ang magandang strategy, kung talagang gusto nyong maupo sa 2028, ito sabihin ko sa inyo, huwag kayong sasabay ng emosyon. Malakas ang Duterte. Kaya maling-mali na pinitik nyo ngayon. Ngayon, pag tinuluyan nyo yung impeachment na yan, kung multo sa paningin ninyo si Sara, multo sa pangarap ninyo si Sara, mababangungot kayo pag tinanggal nyo si Sara dahil mas malaking multo si PRRD sa inyo. Wag. Sa mga political advisors na ang gustong kumalaban sa Duterte sa 2028, huwag nyong pairalin yung puso, yung galit, yung emosyon. Dapat maging strategist kayo. Mali. Huwag nyong tatanggalin. Hindi matatalo pag tinuluyan kayo ni PRRD nang tumakbo yan at nagtandem yung mag-ama na yan. Maniwala kayo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Hindi na matitibag yung dalawang yan. Malabo matibag yung dalawang yan. At kahit sabihin natin na matanda na si PRRD at posibleng manghina na, hindi natin alam, wag naman sana. Pero may possibility po kasi yan. Pag kinuha ni Pulong yung pagka-BP, ay delikado kayo rin. Kasi iba ang talas ng Duterte ngayon. May kalalagyan kayo sa Duterte. Wag niyong tanggalin. Kung ako nga political strategist nyo, sasayawan ko muna Duterte. Pagdating sa 2027, doon na kayo magbirahan. Effective para sa inyo, effective din para sa Pilipino. Wag muna kayo magtalo-talo para makinabang Pilipino. Ayusin nyo muna yung bansa natin bago kayo puro politikahan dyan sa 2028. At the same time, it's too early. Pwede pa kayong kumuha ng katandem ni Sara na nasa partido nyo rin. Pero pag nagtandem na ang Duterte, ay wala na kayo. Tapos na kayo. Sigurado ko, iyak tawa dito si Amy. Oo, bakit? Alam naman natin eh. Yung mga bulong-bulungan. Anong binabay? Anong minimithi ni Amy? Maging vice president ni Sara.
Oh, baka ma-misquote ako Hindi ko sinasabing suportahan ninyo si Amy. Sa katunayan, sasabihin ko, wag niyong suportahan si Amy. Maliwanag yan, Pero yan ang plano. Pag talagang yung kanilang kandidato ay mahina, ang una nilang plano, si Tulfo. Ilalaban. Or, si Amy, para mawalan sila hindi sila mawalan ng power, didikit nila kay Sara. Oh. Paano kung nag-Duterte na? Di nawalan kayo. Iyak tawa. Ang mangyayari ngayon na magtatandem, si Speaker tsaka si Amy. Hindi ko alam kung sino magpe-president sa kanyo. Pero yung tandem na Sara Amy, hindi ko alam kung yan mangyayari. Mukhang malabong mangyari yan kasi mukhang hindi rin magkasundo. Pero just in case, nagpaplastikan lang at magkasundo sila talaga, malabong manalo yun. No way. No way. Sabi dito ni Leonara 8, never to Tulfo. Ay, ako rin. Depende sa kalaban, Depende. Hindi ko masasabing never to Tulfo. Pero kung ang kalaban, si Sara, ay never. Tapos ang vice niya si PRRD, ay hindi. Iba. Ay, nawala. Wait, mali na pindot ko. Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Pilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner. Talagang magkababoyan tayo. I don't Yun. PRRD, sino ba ang baboy? Ibig niya sabihin, pag ako nagsasalita na at malapit na ang eleksyon, magkakababuyan tayo talaga. Una, ibig sabihin nun, it's a sign na tatakbo ako. Pag malapit na ang eleksyon at daldal ako ng daldal, tatakbo ako. At guaranteed yan, magkakababuyan tayo. Ibig sabihin, gaya ng ginawa ni PRRD nung election, before, nitong si Sara ay hindi niya na-convince tumakbong presidente, meron siyang sinabing mga kababuyan ng mga politiko, uulitin niya. Ibig sabihin, may hawak siyang alas. May alam siyang kababuyan ninyo. Ilalabas na yun. At kahit magkababuyan kayo, kasi baboy naman talaga, kahit magkababuyan kayo, wala siyang pakialam. Matanda na daw siya. not lose anything. I'm retired. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw ni PBBM na ma-impeach ang bise. Maging si Speaker Martin Romualdez. Yung sinabi ni Marcos, okay din naman yun, na hindi deserving si Sara. At least, nagsalita na. What good thing about it, although medyo late na nga, ay hindi deserving ni Sara yun. And we observed this week kung tatantanan na si Sara. Malalaman natin kung sincere yung pagkasabi ni Marcos na yun, kung tinantanan na si Sara. Mahalata natin yun. Bagamat marami nagsasabi, nako-compare sa sinabi ni PRRD noon, ay ganun talaga eh. I mean, iba talaga si PRRD. We cannot compare. Hindi lang naman dito ngayon sa presidente ngayon. Let's just be honest. Walang dumikit. The best president ever ng bansang Pilipinas. Since nabuhay ako, yung dati hindi ko na alam eh. No, pero walang dumikit. Walang dumikit talaga sa, alam mo, yung lagi niyang pinapakitang bahay niya sa Davao. Saan ka nakakita ng ang tagal ng mayor, congressman, gobernador, presidente, ganun ang bahay? Baka yung bahay ni PRRD na yun,
baka bahay lang ng mga maid ng mga congressman. Yung laki. Kaya kita mo si PRRD pag nagsalita, back up ng back up ng sincerity, back up ng ebidensya. Hindi magarbo eh. Ganun yung bahay. Kaya minsan daw pag nagigising siya, paglabas niya ng bahay, ang dami rin nagpapapicture sa bahay. Sa katunayan, gusto ko rin pumunta ng Davao, magpapicture sa bahay na yun eh. Doon pa rin siya until now nakatira. Kung nakita nyo sa Gikan ha. Pag mabisita ako ng Davao, kailangan magpapicture ako doon sa bahay na yun. We need a politician like PRRD. Sana palakasin pa ng Diyos ang kalusugan niya. Huwag pa siyang kunin at makapagsilbi pa, no? Apakasimple ng buhay. Sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa Vice-Presidente. Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung... Ayan na po yung kanina, no? Binanggit nga niya dun sa Gikan, sabi niya. Ang laki talaga ng kasi. Bakit yung nagtanong si Sas, bakit ba gustong-gusto maging presidente? Ang laki po kasi talaga ng kinikita dyan. Up to the 7th generation buhay na. Si PRRD napakasimple. How can you say no to temptation na napakalaki? Bilyon ang dumaan sa kamay niya, and yet, ang pamumuhay niya ganun. Nakakabilib. Sana natuto tayong mga Pilipino. Sana pag binigyan tayo ulit ng Diyos ng ganyan, sana matuto na tayo na yung mga uulitin, kasi dapat ganito yan eh. Pag binigyan tayo ng Diyos ng magandang politiko, na malayo sa pagiging trapo, yung style ba malayo? Blines tayo ng ganyan. Yung ayaw nang nagpapapicture, ayaw nang nakapaskil ang pangalan sa tarpaulin, sa bigas, etc. etc. Yung hindi trapo, wag nating babuyin. Kaya tayo nalulubog kasi binibigyan tayo ng blessing, binababoy pa natin. Iyan ang katutunayan dyan. Tapos, instead na natuto tayo, maganda yung pamamalakad ni PRRD. Yung susunod, natatakbo, dapat yung pinakamalapit sa ugali ni PRRD. Hindi. Hindi tayo natuto. Galing na tayo sa putik, nakasubok na tayo ng tiles kay PRRD, bumalik na naman tayo. Wala tayong wala tayong Hindi, kaya sa isang banda, kasalanan din natin. Bakit tayo nasasadlak? Bakit tayo hanggang ngayon nasa putik? Kasalanan din natin eh. Hindi ako kayo. Hindi naman ako nabudol. At hindi kami naging kasangkapan ng pagbudol ninyo, ha? Presidential election, ngunit marami na ang mga espekulasyon kung sino ang mga nag-aambisyong maging pangulo ng bansa. Naging sentro ang issue dahil sa confidential fund na hiling ni Vice President Sara Duterte para sa Office of the Vice President at Education Department. Ngunit sa kalaunay binawi ni VP Sara ang hilig na pondo. Sabit nga rin si House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y pakikipag-alyansa nito sa mga makakaliwang grupo at pagkakaroon ng ambisyong tumakbong pangulo sa 2028. Bagay naman na itinanggi ni Speaker Romualdez. Ngunit sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa, muling tinumbok ang usaping ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong ng dating Pangulo kay Speaker, magkano na ang binigay ni Speaker sa inyong mga left? Kasi baka yung pera na binigay sa inyong extra sa inyong mga salary. Ayan.
Ito yung mga Pilipino na mga congressman na mga nagsisilbi, mga representatives nyo. Ayan, yan sila. No. Yan ay napaka-concern sa inyo. Yang tatlong yan. Pabudol kayo ulit, ha? Mga projects. Yung tawag nilang pork barrel. Yan ang Nagagaya ko siya. dapat malaman ng Pilipino. Ngayon, gusto ko nga malaman